Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang muling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming ibangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang mana ay simbolo ng tinapay ng buhay na iniaalay ng Panginoon para sa mga nananalig upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon.
ating pakikibahagi sa pagkain at inumin sa Eukaristiya, tayo ay nakikiisa kay Kristo at sa isa't isa. Ang Eukaristiya ang siyang dahilan at lakas ng ating pagkakaisa bilang simbahan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailanmay di masasaid. Paghahai inilahad, nang ialay si Isaak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na pong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin
at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon po ay ang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Sabihin nyo nga po, Corpus Christi. Ito po ay idineklara na ipagdiwang noong 1264 sa panahon ni Pope Urban, na kung saan kasunod ng pangyayari na tinatawag nating Eucharistic Miracle. At base sa kwento, isang pari mula doon sa Italia ang hindi kumbinsido, hindi naniniwala sa tinatawag na real presence. Sabihin nyo nga po, real presence. Ibig sabihin, yung tinapay na itinataas ay nagiging totoong katawan ni Kristo. Siyempre, pag may katawan, may dugo. No? Kaya, Corpus Christi, katawan at dugo ni Kristo, na minsan nang siya po ay nagmimisa, ay dumaloy ang dugo doon sa kanyang hawak na tinapay, na yung tinapay ay nag-iba rin ang anyo. At base sa mga pagsusuri ng mga sayantipiko, yon ay totoong laman at mula sa bahagi ng puso ng isang tao. Hindi ko alam kung anong nangyari at paano nangyari, pero yon ay bilang sagot o tugon sa isa mismong pari Mismong pari nagdududa. Totoo ba na nagiging katawan at dugo ni Kristo? Pues, yan. Kaya magpasa hanggang ngayon, itinuturo ng simbahan at ipinapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang tinapay na ito, na sa ngayon, ordinaryong tinapay, pero mamaya, pagkatapos ng consecration kung saan natutunghayan ninyo, pag binababa, nananalangin yung pari, ibinababa yung kamay, ibig sabihin yung invoking the Holy Spirit, at yon ay nagiging real presence. Nandyan na yung pagiging katawan at dugo ni Kristo, kaya hindi na siya ordinaryong tinapay na lamang at hindi siya dapat tratuhin na parang ordinaryong tinapay na lang. Kaya gano'n na lang minsan ang paalala sa atin, sa mga sakristan, sa mga lay minister, na hindi dapat ito nahuhulog, hindi dapat ito, kahit kapiranggot. Maging sa pagtanggap ninyo ng katawan ni Kristo, hindi pwedeng basta kinuha na lang, tapos yung kapiraso, bahala na, hanginin kung saan, kailangan tinitiyak na kahit kapiraso, wala dapat matatapon, o kung anuman, dahil ito ay sagrado na at ito mismo ay katawan ni Kristo. Na sinasabi sa atin sa mga pagbasa ngayon, mahalaga ang pagkaing ibinibigay ng Diyos. May dalawang pagkain tayo na narinig sa unang pagbasa, nagkaloob ang Panginoon ng pagkain na tinatawag na mana. Nagugutom ang tao, naglalakbay pa sila, kailangan nila ng pagkain, binigyan sila ng Diyos ng pagkain. Kada araw, bawat araw, nagpro-provide ang Diyos ng pagkain.
Pero yun ay pagkain pampisikal. Ngayon, sa Ebanghelyo, sinasabi sa atin ni Kristo na ang pagkain kanyang ibinibigay ay ang kanyang mismong sarili, ang kanyang laman at dugo. At ang pagkain ito ay pagkain na magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Pakisabi nga sa katabi, kumain ka. Kasi minsan, talagang matindi yung pag-iinarte natin. Kaya nga ito ay hapunan. Ito ay huling hapunan. Di ba? Ginugunita natin yung huling hapunan na ginawa ni Kristo kasama ang kanyang mga alagad. Dumampot siya ng tinapay, pinagpira-piraso, ibinigay, at yung paalala na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So mahalaga na kumakain. At kapag tinanggap mo, siguraduhin mong iingatan mo at nanamnamin mo kasi nasa atin na ngayon ang katawan ni Kristo. Hindi ko alam kung may buhay pa bang mga paniniwala na minsan kasi kaya maingat tayo na ibigay yung kapiraso ng tinapay lalo na kapag tinatanggap sa kamay. Tandaan niyo po, hindi niyo pwedeng hatiin yan. Tapos ibubulsa ninyo kasi sasabihin niyo, bibigay ko doon sa may sakit. Kasi hindi ganun yung proper. At hindi rin pwedeng pagkatanggap ninyo, itatago ninyo, ibubulsa, at ipapakain ninyo sa manok na pangsabong. Yung mga ganun paniniwala yung mga matatanda noon na magkakaroon ng anting-anting o mananalo sa sabong o sa sugal kapag pinakain ito sa manok. Yan ay paglapastangan sa kasagraduhan ng tinapay na ating tinanggap. Ganun kahalaga. At kung mapapansin nyo po, medyo madami-dami tayo ngayon, although konti pa rin. Kasi hinikayat ko na lahat sana ng miyembro, lahat sana ng mga organisasyon na naglilingkod dito sa simbahan ay makasama natin sa pagdiriwang na ito. Bakit? Mahalaga, sabi nga po sa ikalawang pagbasa, di ba? Tayo ay iisang katawan, iisang pamilya. Alam niyo yung kahalagahan ng isang pamilya, sama-samang kumakain? Ang nagpapatibay sa pamilya, tandaan nyo rin kung kayo ay sama-samang kumakain. Kung kumakain kayo sa mesa sa bahay ninyo, maganda. Higit din na maganda at malaking tulong yung sama-sama din kayong nagsisimba at kumakain. Kaya nga laging sinasabi, kumain kayo, kanin ninyo ito, kumain kayo. Kasi ito magpapatibay sa ating komunidad. Ano ba nangyayari kapag ayaw sumalo sa isang hapag? Di ba, either nagre-rebelde, ayoko sumabay dyan kasi may organisasyon na nayayamot ako, makita ko pa lang. Kaya nagkakawatak-watak. Ay, ang banal na Eucharistia ang nagbubuklod sa atin. Kaya ganun kahalaga na lagi ko ngayon sinasabi, kung meron kayong pagpupulong, simulan natin o kaya hindi dapat mawala ang misa sa bawat gawain. Kasi kung walang misa, wala. Pasikatan lang tayo dito. Magkakanya-kanya tayo dito. Kasi lahat ng debosyon, lahat ng pinagdidibosyonan natin ay dapat nagdadala sa atin doon sa Eucharistia na nangyayari diyan mismo sa altar. Tayo ay iisang katawan din ang tinatanggap natin. So kung napakahalaga ng pagkain para sa iyo, tandaan mo ang sinasabi ni Kristo, ang aking katawan, ang kumakain ng aking katawan, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang dulot niyan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka.
Ginapakain ka, kumain ka. Di ba? Sayang naman, naghahanda nga si Kristo eh. Hindi ka magkaka-diabetic dito. Hindi ka rin magkaka-high blood dito. Hindi ka magkaka-gout. Ano pa bang mga sakit na nakukuha sa pagkain? Hindi ka magkakabato dito. Hindi ka magkaka-cancer. Pero di ba, all the more kung sa tingin mo, makasalanan ka, mahina ka, all the more kailangan tayong kumain at tumanggap ng katawan ni Kristo. Wala naman ni isa dito sa atin kahit ako ang pwedeng magsabing, ako karapat-dapat ako kaya pipila ako dyan. Wala. Kasi lahat ng ito ay sa kabutihan ng Diyos. Ibinibigay niya mismo. Kaya lang, kailangan mo rin magdesisyon. Nakakalungkot lang, marami ang nagdidesisyon na tanggihan ang katawan ni Kristo. Huwag mong sanayin, gaya ng sinabi ko na dati, huwag mong sanayin na hindi kumain. Huwag mong sanayin na hindi tanggapin si Kristo habang naririto ka sa mundong ito dahil baka isang araw hindi ka tanggapin sa langit. Kung hindi ka masasanay ngayon, paano tayo kakain doon sa langit? Kaya muli, no? Ang katawan ni Kristo ay pagpapatunay o pagpapatuloy ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus sa matay nilibing, nanawag sa kanaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uuko sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakapagpapanibagong kapangyarihan ng Eucharistia at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakakapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo, O Diyos naming Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami.
Manalangin tayo sa Panginoon Panginoon, dinggin mo kami. upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo Panginoon, dinggin mo kami. upang sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siya ang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo sa pagsasalong ito. Kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Mapasa
kapalaran ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iagyan mo kami sa lahat ng Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po ang lahat, panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo ay naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng pagbabasbas, kayo po ay inaanyayahan na makiisa sa gaganapin natin posisyon. So may exposition at pagkatapos yan ay proceed tayo sa posisyon. Diyan lamang po sa may kabilang barangay, iikot lang pabalik po dito at pagkatapos nun ay yung benediction na po. So isama po natin sa ating panalangin na basbasan ng ating parokya, basbasan ng bawat pamilya dito po sa ating komunidad at kasama na rin na nawa ay magkaroon ng kaliwanagan sa Senado, sa ating po mga senator, no, na sa Lunes nawa ay iba naman ang mangyari. No? Sana ay matapos na yung kanilang mga teleserye sa Senado. So isama natin ito sa ating panalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.